Hello busy persons! Good afternoon. It's already 3:30. So, ayan, kasama ko si Daddy Popo. And again, it's me, your busy mom. And andito kami sa isa sa mga client namin. Maniningil kami. Yun, magpipick up kami ng cheque. Actually, last September billing pa niya yon, September invoice. Pero ngayon kami magpipick up. October 30 na. So, ganyan kami kabait. Hindi kami agad naniningil. So, ayan. So, pipick upin namin, titignan namin if andito yung manager. So, ayan. Dito kami sa Yacht Club. So, maniningil kami. And tatanong ko if magbabawas kami ng sarado, nakasusi. Nakasusi, walang tao. So, Monday. So, ayan. Dito na kami. Hopefully, hindi andito siya at hindi niya day off. Kasi mostly, pag Monday, walang pasok ang mga government dito. Nandito siya. Bukas. Ang pinto. So, ito yung lilinisin namin. So, itong buong yan. So, wait. So, ito yung paperwork na kailangan kong pirmahan. And yung parang kontrata namin. So, ayan, nakuha ko na. So, mag-start kami ng cleaning this week. So, actually, hindi lang to 2 weeks ago eh. Parang 3 weeks ago pa namin to napag-usapan. Dapat nag-start na kami 3 weeks ago pa. So, ayan. Since busy nga rin kami, hindi kami nakakadaan dyan. Pero yung susi, nasa amin na nung nakaraan pa. Ayan, medyo busy kaya hindi kami nakakapunta sa kanila. Hindi namin nadadaanan tong papel na to para mapirmahan. Actually, nag-email ako sa kanya dun sa boss nila pero hindi niya na-receive yung email ko. Tapos nag-email siya sa akin, hindi rin pumapasok sa email ko, bumabalik sa kanya. Parang mali yung email ad na naiilagay niya. So, ayun. So, ngayon, it's 3:30. So, pauwi na kami. Pauwi na ako, actually. Nag-work ako kagabi ng 11 to 7 supposedly. Pero, nag-out ako ng maaga, 6 o'clock. Umuwi na ako ng 6. Pero hindi ako umuwi. Actually, umuwi ako. Pinick up ko lang tong uniform. Ayan. Kasi pumasok pa ako diretso sa ospital ng 6 to 2. So, pumasok ko ng 6 to 2 kasi si Daddy Popo, dapat schedule niya yun. Siya may pasok ngayon. Pero ako yung pumasok kasi may emergency. So, yung kuskus namin or yung cleaning namin sa Sydney, hindi nakapasok si Kuya. Kaya wala kaming choice kundi kami yung maglilinis. Since may pasok, since graveyard niya ako, panggabi ako, nag-decide kami na si Daddy Popo na lang yung pumunta ng Sydney kasi mas mahirap if ako yung pupunta ng Sydney. Mahirap mag-drive ng malayo, lalo na at puyat, wala pang tulog. Delikado. So, ako na lang yung pumasok sa shift niya, tapos siya na lang yung pumunta. So, sabay rin kami dumating dito. Umalis siya doon ng 1 o'clock. 6:12 lang siya, pero uwi na siya dito ng 2 kasi may dinaanan pa siya afternoon. Yun. Tapos, ayun, kumain kami. Pagkakain, ayan. Pinuntahan namin yung dalawang client para singilin at maumpisahan. Pero buti na lang yung Nova Scotia Works andun sila. Pero yung Yacht Club yun, wala. Ka-day off siguro ngayon. Babalikan na namin bukas. So, ayan. Kung nag-iisip kang pumunta ng Canada, isipin mo muna kung kaya mong pumasok ng walang tulog, straight lang orasyon, 7 plus 8. 15 hours. 15 hours walang tulugan, straight. Disclaimer lang po, paalala, hindi po lahat ng pumupunta dito sa Canada is same scenario ng tulad ng sa amin. Meron po silang mga options. So, ito po ay decision lang namin. Choice namin ito. And, yung pong ibang pumupunta dito, nagtatrabaho lang talaga sila ng 8 hours or minsan mas mababa pa sa 8 hours yung pinapasok nila. Pero, mostly po is double job or triple job ang mga Pilipino dito sa Canada. So, isa na po kami doon. And,
hindi, kumbaga wala na rin po kaming option this day kasi kailangan kong pumasok sa shift niya kasi wala namang magjo-duty doon sa Sydney. Wala maglilinis. So, hindi pwedeng hindi siya linisin kasi kami yung masisira sa client. And whatever happens, mag-open at mag-open po kasi mall yun. So, kaya kailangan siyang linisin. So, kaya ako na yung nag-sacrificed ng walang tulog. So, actually, hindi lang naman ngayon nangyari to. Kaya kong tumagal or mag-duty ng 22 hours or 24 hours straight na walang tulugan. So, hindi lang ngayon nangyari to. So, yun po. Kung kaya mo ng ganyan, kung sa tingin mo kaya mo pumasok ng ganyan kahabang oras sa loob ng isang araw, go. Punta ka dito sa Canada, samahan mo kami na maghanap buhay. Pero ulitin ko, hindi nyo po yan, choices po namin yan. May mga options kayo kung ano yung gusto nyong gawin at kung ilang oras ang gusto nyong ipasok dito. So, ayun lang po. Bye!